Good morning po ulit. Muli ay purihin ng Panginoon dahil nabigyan tayo ng pagkakataon na magising kaninang umaga at taglayin yung buhay na meron tayo ngayon at isang malaking oportunidad na tayo ay makinabang sa mensahe na nais ng Diyos na ipaabot niya sa atin sa umaga nito. So bago tayo magtuloy ay samahan niyo muna ako sa maikling paghingin ng gabay. Muli, dakilang Ama, aming Diyos na pinagmulan ng lahat ng bagay, lalo ng mga mabuting bagay na meron kami. Patuloy namin na-appreciate ang lahat ng ito. Buhay nang-enjoy namin dahil sa inyo po kabutihan sa patuloy na pag-supply ninyo sa aming po mga pangailangan. Okay. Din sa hangin na aming nalalanghap ngayon, sa liwanag na aming nasisilayan. Maraming salamat. At sa umaga pong ito, patuloy namin hinihingi ang inyo pong pangunguna sa aming pong pananambahan na ito. At siyempre, sa lahat ay po namin hingin ang inyo pong basbas sa bawat isa. Narito ngayon na loobin ninyo na mabuksan o maalis ang mga talukbong sa aming pong pangunawa. At sa ganoon ay malayang makakilos ang inyong pong banal na espiritu, ang mensahe na inyong pong nais na ipailanlang sa aming pong kalagitnaan ngayon. Patuloy niyo pong gamitin ang inyong lingkod bilang daluyan lamang ng inyong pong mga salita. Kayo pong mangusap sa amin at turuan niyo kami na treasure ang mga pagpapala kong ito at nawa ay ito'y bitbit namin paglabas sa bahay-sambahan kong ito at maging karagdagang pundasyon ng aming pong pananampalataya at karagdagang values na aming pong magpapabuhay sa nalalabi pa ng buhay sa mundo. Lahat ng ito, aming hiling at dalangin sa inyo ulit. Pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Okay, so yung ating pong pag-aralan ay kinuha po natin ito doon sa Gawa or Acts chapter 3 verse 1 up to 10. At pinamagatan po natin ito, Jesus' name is above all names. Ang pangalan ni Jesus ay higit pa sa kanino pa mang pangalan. So ngayon po natin, wala. So kung meron kayong Bible, ay buksan po ninyo sa Acts chapter 3, verse 1 up to 10. Kung nariyan na kayo, sabi po dito, minsan, nagpunta sila Pedro at Juan sa templo. Alas 3 na ng hapon noon. Ito yung oras ng pananalangin. Sa pintuan ng templo na tinatawag na pintuang maganda ay may isang lalaking lumpo mula pa nang ito'y isilang. Dinadala ito sa templo araw-araw upang mamalimos sa mga taong pumapasok doon. Nung makita nito sina Pedro at Juan na papasok sa templo, siya ay humingi ng limos. Dinitigan siya ng dalawa, sinabi ni Pedro sa kanya, "Tingnan mo kami." Tumingin nga siya sa kanila sa pag-asak sa ililimusan. Ngunit sinabi ni Pedro, "Wala akong pilak o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad." Hinawakan niya sa kanang kamay ang lumpo at itinayo. Noon day lumakas ang mga paa at bubukong ng lalaki. Palutso itong tumayo at nagsimulang lumakad. Pumasok siya sa templo kasama nila habang naglalakad at lumulundag na nagpupuri sa Diyos. Nakita ito ng lahat. At nang makilala nilang siya ang pulubing dati nakaupong namamalimos sa pintuang maganda ng templo, namangha sila at nagtaka sa nangyari sa kanya. Purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang salita. Maraming nag-aakala na noong namatay si Jesus, nabuhay ng maguli, at
nag-resurrect o umakyat ka sa langit, ay tapos na yung ministry. Okay. Actually, yan yung sinabi ni kalimutan ko yung pangalan, na pumatol doon sa gawain nila Pedro noon, na sinasasala nila ni Pedro na huwag huwag ipapatuloy ang pangangaral na patungkol kay Jesus. Ngunit mayroong nagsalita doon sa kasamahan sa mga leaders ng mga Pariseo na kung yan ay hayaan ninyong ipangaral nila, kasi kung ang ipinapangaral nila patungkol kay Jesus, kung si Jesus ay hindi tunay na mula sa Panginoon, pag yan ay namatay, mawawala din yan. Katulad ng mga naunang mga organisasyon na masigla nung buhay pa yung founder, pero nung namatay yung founder, nabura din yung samahan na yon. Kaya sabi nila, kapag namatay ang kanilang founder, siguro kung yan ay hindi mula sa Diyos, yan ay maglalaho din. Pero dito po, nakita po natin na kabaliktaran yung nangyari. Kahit na si Jesus ay wala na, nag-resurrect na, his ministry ay hindi po natapos. So dito sa kwento, ang lalaki ay ipinanganak siyang lumpo. At araw-araw ay siguro mga kamag-anak niya ay pinapangko siya, dinadala siya doon sa gate ng templo para mamalimos. At para sa lalaki, doon sa lumpo, ang kailangan lamang niya talaga ay pera. Yun yung kanyang purpose kung bakit siya pumupunta doon sa templo. Para mamalimos, para humingi ng pera o anong mga material na bagay para doon sa katugunan ng kanilang physical na pangangailangan. Pero noong dumaan sila Pedro, ay tinignan siya nung grupo nila Pedro at mayroong sinabi si Pedro sa kanya na nagpabago doon sa natitirang buhay niya dito po sa mundo. Kaya sabi ni Pedro, wala akong pera, wala akong ginto, pero kung anong meron ako, binibigay ko sa iyo. At anong meron si Pedro? Sabi ni Pedro, meron akong pangalang Jesus. Ang Jesus na taga Nazaret. Kaya sabi ni Pedro, sa pangalan ni Jesus Kristong taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At sabi doon, yung sinabi ni Pedro, sabi niya, tignan mo ako. Okay? At nung tumingin yung lalaki, hinawakan siya ni Pedro sa kamay at sinabi niya, sa ngalan ni Jesus sa taga Nazaret, ay tumayo ka at lumakad. At doon din ay lumakas ang mga paa at bukong-bukong, sabi na, ng isang lalaki o ng lalaking pilay. So, ano po nakita natin dito na alam natin na si Pedro at sila Juan, noong panahon pong yun, ay ang pangunahing layunin nila ay magampanan nila yung kanilang tungkulin doon sa ministry na iniwan sa kanila ni Jesus Christ. At ang ministry ni Jesus, noong si Jesus ay kasama pa nila, ay yung tumulong doon sa mga nangangailangan, magpagaling doon sa mga may karamdaman. Okay. Yan yung paunahing layunin ng mga apostol na ito. At ang ministry, magagampanan mo ang ministry kung bukas ang iyong mga mata. Okay. Kaya sinabi sa kanya ni Pedro, nung makita sila ni Pedro, sinabi sa kanya ni Pedro, tumingin ka sa akin. Okay. At nung tumingin ng lalaki, ginawakan niya sa kamay, at sinabi niya, sa ngalan ni Jesus sa taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. At tinanggap ng lalaki yung kagalingan. So, ang nakita ko po dito na hindi ka pwedeng
Hindi ka pwedeng ma-involve sa ministry kung hindi bukas ang iyong mga mata. Para ka ma-involve sa ministry at para ka maging effective sa ministry, dapat bukas ang mga mata mo sa kung ano ang nasa paligid natin. Sa kung sino ang mga dapat tulungan. Sino ang dapat tumanggap ng biyaya na nais ng Panginoon Hesus na nabigyan. Hindi mo pwedeng tulungan ang sino mang tao na hindi mo nakikita. Ayan. Kaya mahalaga na tayo po ay pumupunta tayo. Okay? Dumadalo tayo doon sa gawain, okay? Sa kung anumang mga activity ng church, ng body of Christ upang makatulong o makapagbahagi ng salita ng Diyos. Dahil doon, sa kapulungan iyon, ay makikita natin na doon ba di-develop yung ating pong compassion. At kapag nagkaroon tayo ng compassion to follow yung ating pong pagbabahagi ng salita ng Diyos. At alam naman natin ang pagpapala ng Panginoon ay hindi lamang sa pagtanggap ng bawat individual ng mga material na bagay, kundi higit sa lahat, ang pinakamagandang pagpapala, the great blessings is the renewal of the heart. Yung pagbabago ng puso. Kaya, ang unang ginawa ni Pedro, sabi niya, nung makita niya yung lalaki na nangangailangan ng tulong, nangangailangan ng kagalingan, sinabi ni Pedro, tumingin ka sa akin. Ang salitang tumingin ay madalas ito po ang pinagmumulan ng kagalingan. Because it restores dignity. Diba? Ano ba ibig sabihin na tumingin ka sa akin? Hindi lang ito literally na nais ni Pablo na tumingin yung lalaki sa kanya. Pero sa panahon natin ngayon, ang dating nito na ang pagtingin doon sa mga figure, mga character na ginamit ng Panginoon Hesus sa kanya pong panahon, ito ay ideally nagbabago ng buhay ng isang tao. Halimbawa, hindi man natin sila ginagawang idol, pero kapag tinignan natin ang buhay ni Pedro, ni Pablo, kung paano sila sumunod sa Panginoon, at nagkaroon tayo ng desire na gayahin man lang ang buhay nila. Kung ang kasalukuyang buhay mo ay magulo, wala sa ayos, at nagsimula kang tumingin dito sa mga karakter na ginamit ng Panginoon, sigurado marirestore yung ating pong dignidad. Kaya, ito yung sinabi ko, yung nabanggit ko kanina na, yung salitang tumingin ka ay minsan ito simula ng kagalingan. Dahil ito ay nagre-restore, nagbabago ito, binubuo nito yung ating pong dignidad na dati ay mahina, o dati ay weak, dati ay wasak. So dito, nung tumingin yung lalaki, saka iginawad ni Pedro yung pagpapala buhat sa Panginoon. So imagine niyo 40 years ng lumpo. Ibig sabihin, itong lalaking ito ay 40 years na kasi mula nung ipinanganak siya, lumpo na. Okay? Inborn ang kanya pong pagiging lumpo. So, ibig sabihin, 40 years na siyang lumpo, pero sa isang saglit lamang. Segundo lang. Nung sinabi sa kanya ni Pedro na sa ngalan ni Jesus na taga Nazareth, tumayo ka at lumakad. Yung 40 years na lumpo, biglang naglaho. Biglang nawala. Okay? So, ito yung nakikita po natin na the resurrection and ascension didn't end the ministry. Hindi po natapos yung ministry ni Jesus Christ noong siya po ay na-ascend na sa langit. Ang kanya pong otoridad at kapangyarihan ay gumagawa sa pamamagitan ng kanya pong mga tagasunod, sa kanyang mga disipulo. Okay? Taglay ng mga tagasunod ni Jesus Christ yung kapangyarihan ng Holy Spirit. So sila, Pablo, humahayo sila empowered by the Holy Spirit. Kaya nagagawa nilang magpagaling ng karamdaman kahit ng taglay na nito
mula nang ipinanganak. Alam naman po natin na sa medical science, ang inborn na karamdaman ay wala hong solusyon. Diba? Hindi na po nagagamot yan. At ang nakakagawa lamang yan ay ang pangalan ni Jesus. Okay? Ang nakakapagpagaling yan. Okay, so, ibig sabihin, ang church po ay hindi lamang nagpapahayag patungkol kay Jesus. Ito po ang tandaan natin. Hindi lamang tayo dekorasyon dito po sa mga upuan every Sunday. Okay. Bagamat nakakatuwa tignan na kapag full pack ang ating pong mga upuan pagkalinggo dahil nandiyan lahat ng mga member, pero hindi doon nagtatapos ang ating pong pagiging tagasunod ni Kristo. Yung pananambahan. Okay. Sapagkat ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang po tayo nagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi lamang tayo sumusunod sa utos ng Panginoon na ibigay ang isang araw sa loob ng isang linggo, kundi we demonstrate kung sino si Kristo. Kung ano ang nagagawa ni Jesus Christ. Diba? Kaya nga, ang Biblia, sabi na kung kayo may pananampalataya kasi laki na, kahit sinlaki lamang ng buto ng mustasa, ay magagawa ninyong ilipat ang bundok sa dagat. Sapagkat yan ang kapangyarihan na ini-impart ng Panginoon Jesus doon sa mga tao mayroon pong tunay na relasyon sa Kanya. So, ang pera ay maaaring makapagbigay ng pagkain at alwan doon sa lalaki. Subalit, hindi nito kayang pagalingin yung kanya pong karamdaman. Okay. At ito yung katotohanan na dapat alam ng bawat isa dahil marami sa atin things-oriented. Diba? Nabubuhay ang tao na majority sa kanya pong oras, yung kanyang araw ay para sa mga bagay na gusto niyang matanggap. Pero paalala sa atin ngayon sa umaga pong ito na hindi lahat ng bagay ay nasusolusyonan ng pera. Okay? So, si Pedro po ay hindi mayaman. Diba? Alam naman natin kung sino si Pedro. Si Pedro ay isa lamang mangingisda. Okay? Wala siyang pila o ginto. Sa pamantayan ng mundo ay wala siyang anumang bagay na may tuturing na maganda sa mata ng mundo. Pero, isa lang, okay? Ang nais ni Pedro ay paalam sa atin ngayon. Marami sa panahon po natin na hindi natin alam kung ano ang pagkakaiba ng kapangyarihan na taglay mo ang Holy Spirit kaysa doon sa ordinaryong pamumuhay na hindi natin taglay ang Holy Spirit. Okay. So, ibig sabihin, nung panahon po ngayon, mayroong alam si Pedro na mayroon siyang taglay na maaari makapagbigay ng mga bagay na hindi kayang ibigay ng lahat ng pilak o ginto ng buong Jerusalem. Anong meron siya? Ang pangalan Jesucristo. Taglay niya ang otoridad ng pangalan ni Jesus. Okay? Meron siyang Holy Spirit na gumagawa kasama niya. Kung kaya sabi niya, wala akong pilak o ginto, pero meron ako eh. Meron akong mga bagay na maaari kong ibigay na hindi kayang ibigay ng mundo. Okay. So, ibig sabihin, ito yung laman ng kasabihan na madalas natin naririnig sa English na you cannot give what you do not have. Kaya sabi ni Pablo, pilak, ginto, wala ako niyan. Hindi ko kaya bigay sa'yo. Pero, meron ako na yun ang pwede kong ibigay sa'yo. Anong meron ako? Ang pangalan ko. Dahil ang bawat individual na meron taglay niya si Jesus. Taglay din niya yung kapangyarihan na meron ng Panginoon Jesus. So, give what you have, not what you don't. So, wala kang pananagutan kung
doon sa mga bagay na wala ka. Tayong mga Kristiyano ay meron tayong pananagutan doon sa mga bagay na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Kaya nga ang mandato sa atin, maging mabuti tayo doon sa kung ano ang ipinagkaloob, ano yung tinanggap natin, maging mabuti tayo katiwala. Dahil sa lahat ng meron tayo, ay merong yang layunin kung bakit ibinigay ng Diyos. Alam naman natin na, di ba, madalas po mabanggit dito na ang concern ng Panginoon sa atin ay yung ating pangangailangan sa pang-araw-araw. Kaya nga ang instruction niya sa Matthew chapter 6 sa Lord's Prayer, sabi nga, yung panalangin itinuro ni Jesus, sabi niya ganito kayo manalangin. At isa doon, kanyang itinuro na humingi kayo ng inyong pangangailangan sa pang-araw-araw. Sabi niya, Ama, bigyan nga po niyo kami ng aming makakain sa araw na ito. Ibig sabihin, ang concern ng Panginoon sa atin ay yung pangangailangan natin sa araw-araw, hindi yung pangangailangan natin sa pang-isang buwan, sa pang-isang taon. Kasi mapanganib kapag ang isang tao ay hindi siya handa upang i-manage ang mga pagpapala na higit sa kanyang pangangailangan sa pang-araw-araw, ay po pwedeng sa halip na ito'y maging pagpapala sa kanya, ay baka magsilbi pa ito sumpa. Well, nalala niyo sa Exodus, sabi ng Panginoon, araw-araw papatak yung mana. Huwag kayong kukuha ng higit sa pangangailangan nyo ngayon, ha? Ang kukunin lamang ninyo, tuwing umaga, lalabas kayo, dahil tuwing umaga papatak yan. Kukuha kayo ng pangangailangan nyo sa buong maghapon. Huwag kayong kukuha na para bukas, kasi bukas papatak uli yan. Eh, mayroong ibang matigas ang ulo, materialistic. Diba? Kukuha sila ng marami, nag-iimbak sila, kinabukasan, inuod. Nabulok. So, na ibig sabihin, kapag tayo ay hindi tayo handa na tumanggap at mag-ingat ng mga pagpapala na higit sa ating pangangailangan, pwede maging dahilan ito ng pagkabulok ng ating pagkatao. Kaya sabi ko nga madalas na maraming mga individual na maayos, matino sila noong ang kanilang pag-aari ay sapat lamang para sa kanilang pamilya, pero nung nagkaroon sila ng higit pa sa kanilang pangangailangan, nasira ulo. Naging matigas ang liig. Kung dati, nung tama lang kanilang pangangailangan, eksakto lang, kung makasalubong ka, binabati ka, pero nung nakasakay na sa isang magandang sasakyan, hindi kinabi. Nabulok na ang pagkatao. Okay? So, gamitin natin ang anumang bagay na ibinibigay ng Diyos o nilalapag ng Diyos sa ating pong mga kamay. Gamitin natin sa kung ano ang plano ng Panginoon. Kasi sabi ko kanina, ang Diyos ay hindi siya nagbibigay ng sobra-sobra sa isang individual without a purpose. So kapag tumanggap tayo ng higit sa ating pangangailangan, ay tingnan natin, Lord, bakit sobra? Saan ko ito gagamitin? Kasi ang concern lang ng Panginoon, pangangailangan natin sa pang-araw-araw. Pero nakakalungkot, di ba? May mga pagkakataon na binigyan tayo ng sobra, hindi man lang natin naitanong. Pero kapag binigyan tayo ng kulang, madalas nagtatanong, Lord, bakit kinukulang kami? Bakit kapos kami? Diba? Sabi ni Lord, sige, bibigyan ka ng sobra, pero yung sobra na yan, mayroon na kung gusto, padaluyan yan. Eh, pero nung dumating sobra, hindi natin tanong, Lord, sobra, bakit? Kanino ko ibigay ito? Hindi na. Meron ba? May pagkakataon ba tinatanong natin yan? Hindi na, di ba? Hindi na tayo nagtatanong. Hindi natin naisip na mayroong pong purpose. Ang Diyos ay hindi nagbibigay ng higit sa pangangailangan natin na without purpose. So, kung anong inilagay ng Diyos sa ating pong mga kamay, at yan ay sumobra, yun yung gamitin natin. Siyempre, nagyan yung plano ng Panginoon na to enjoy yung kanya pong pagpapala. Pero, ang higit pa diyan, ay meron pong layunin ang Panginoon. Okay, so, kung ano ang nilagay ng Panginoon, kung ano yung taglay natin, okay, talent man yan, o kayamanan man yan, oras man yan, na ibinigay ng Diyos sa atin, yun ay ang intention dyan, ang plano ng Diyos ay gamitin para sa kanyang kaluwalhatian. So, hindi na, ang ating pong kawalan ng talento o
kawalan ng lakas ng loob na magsalita, ay hindi ito dapat nagiging dahilan para mapigilan ang ating paglilingkod sa Diyos, sa Panginoon. Hindi natin pwedeng gamitin ang dahilan na, ay, hindi naman ako mayaman, hindi naman ako famous, hindi naman ako gifted, kaya ito na lang ako, nasa upuan na lang ako. No. Lahat tayo, mayroon tayo kanya-kanyang talento. Diba? Ay, alam naman niyo siguro ang naging buhay ko. No, nung ako ay pinadala sa Tulos, at inordain ako bilang isang pastor, ako mismo kina-question ko sarili ko. Bakit ako? Kaya nga, tanong ko sa kanila noon eh. Nung sinabi nila sa akin, Pastor, willing ka ba na mission sa Tulos at magstay doon? Sabi, binalik ko yung tanong sa kanila. Sabi, sa tingin nyo ba, pwede ako? Kasi ako, sa tingin, ang tingin ko talaga sa sarili ko, hindi talaga ako pwede. Kasi nga, wala naman talaga ako kakayanan. Unang-una, hindi naman ako college graduate. Hindi rin ako magaling magsalita. Hindi rin ako magandang lalaki. Wala rin akong alam sa music. Hindi ako marunong mag-gitara. Diba? Anong gagamitin ko sa pambubula? Wala. Pero nung nabasa ko yung Exodus chapter 4, nung inutusan ng Panginoon si Moises, nagreklamo si Moises, sabi, bakit ho ako? Di ho, ako yung, alam naman yung utal ako. Maniniwala ba sa akin ang hari? Hindi ko mo kaya. Eh, maghanap na kayo ng iba. Kaya sabi na Panginoon, ano bang meron ka? Sabi ko, wala, tungkod. Anong meron ka? Gamitin mo. Sabi ng Panginoon. At yun po yung nag-motivate sa akin. Ako mismo sa sarili ko, wala akong nakikita. Anong meron ako na maging qualified na maging daluyan sa pagpapala ng Panginoon. But, ipinakita sa akin ng Panginoon, ang paglilingkod ay hindi nakadepende sa kung anong meron. So, kung anong talento o anong pinag-aralan mo. Ang ginagamit ng Diyos ay ang pusong merong commitment sa Panginoon. At yung willing kang magbukas ng kamay na kung anong meron ka, yun ang gagamitin mo para maglingkod sa Panginoon. So wala tayong dahilan para sabihin natin, hindi ako kilala, wala akong pinag-aralan, hindi ako mayaman, hindi ako pwedeng maglingkod. So sabi ni Pedro, wala ako niyan. Mangingisda nga lang ako eh. Pero ang meron akong relasyon sa Kristo. 3 taong kami magkasama. At pinili niya ako upang sumunod sa Kanya. At yun, yung ibinigay ni Pedro dito sa taong nangangailangan. So ang paglilingkod gamit kung anong meron ka, yan ay tanda ng pagiging mabuting katiwala. Gaya ng ating po panalangin kanina, alalahanin natin ang lahat ng meron tayo, lalo na mga mabubuting bagay na meron tayo. Yan ay galing sa Diyos. Galing sa Panginoon. At ang lahat ng bagay na meron tayo ngayon, yan ay mayroong expiration. Darating ang araw mawawala yan. So habang naririyan, ini-enjoy mo, at the same time, sinisikap mong mag-enjoy din ng iba sa pamamagitan ng pagbabahagi mo ng mga bagay na ini-enjoy mo ngayon. Ano bang ini-enjoy natin ngayon? Una sa lahat, yung ating pong salvation. Yung ating kaligtasan. Tumanggap tayo ng libre. Kinahabagan tayo ng Diyos. Dahil una, mayroong ginamit ang Panginoon upang ipahayag sa atin ang kanyang salita, at yung kanyang salita ang siyang nagbukas sa ating pangunawa. At nakita natin yung ating sarili na kung gaano tayo karumi. At kasabay ng pagkakita natin sa ating sarili kung gaano tayo karumi, nakita rin natin kung gaano kabanal na Diyos. At alam natin sa ating sarili na wala tayo maaaring gawin upang iligtas ang ating sarili maliban sa pangalang Kristo. Pangalang Isus. Yan John 14:6. Diba? Alamin ninyo ang katotohanan at ang katotohanan. Ako ang daan ng katotohanan. At wala makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Okay? So, ang pilak at ginto, yan po ay pawang
nawawala. Pawang lumilipas, hindi ito nananatili. Nawawalan ito ng value. Nauubos din po ito. Kaya ang matindi, hindi ito kayang tumubos ng kaluluwa. Diba? Yung paborito, kalimutan ko yung verse na paborito ni Pastor Owen, na makamtan mo man ang kayamanan ng buong mundo, kung ang kaluluwa mo naman ay mawawala o mapupunta sa impyerno, ano ang kasaysayan nito? Okay. Kaya ang pera po ay hindi ito batayan na para masabi natin naging successful tayo. Okay. Hindi pera ang batayan ng pagiging successful. At tunay na success ay yung pagkakaroon natin ng pangalang Jesus. Okay? So, ang pera ay hindi ito kayang labutin ang kanikalaan ng kasalanan sa buhay po natin. Ngunit, ang pangalang Jesus ay kaya niya. Diba? Kaya ito yung madalas natin mababanggit din po, yung John chapter 8, verse 32 up to 34. Lahat ng nagkasala ay alipin ng kasalanan. So, nasa kanikala tayo ng kasalanan. Ngunit, alamin ninyo ang katotohanan. At ang katotohanan na siya magpapalaya sa inyo. At ang katotohanan na yan, Panginoon Jesus. Yan, diba? Nabanggit natin yung John 14. Okay? So, ang pera ay hindi ito kayang pagalingin ang ating pagkatawan. Hindi ito kayang lagutin ang kanikala, ngunit ang pangalang Jesus ay kaya po. So, ang pangalang Jesus, pangalang Kristo ay kaya pong magpagaling. Ang kapangyarihan ng Holy Spirit ay kaya magpalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Tayo, wala tayong kakayanan na makalaya sa pagkaalipin ng kasalanan. Maliban, palayain tayo ng banal na Espiritu. Bakit tayo walang kakayanan ng makalaya? Kasi nga, sa pagkaalipin ng kasalanan, kasi nga tayo mismo ay makasalanan. So unless na magkaroon ng pagbabago, baguhin ng Panginoon ang ating pong buong pagkatao, doon pa lamang tayo makakalaya. So ang mundo po ay nagtuturo ito sa atin na kayang solusyonan ng pera ang lahat ng mga problema. O diba? Yan yung tinuturo ng mundo. Pag may pera ka, kahit anong problema mo, nasusolusyonan. Ay, wala ba kayo doon? Na kayang solusyonan ng pera ang lahat ng problema? Hindi. Kayang pagalingin ng pera ang lahat ng sakit? Isang patunay dyan, si Marcos Sr., di ba? Si Marcos, gano'ng karaming pera? Sabi ko nga po ng iba dyan unang umalis si Marcos, ang dala ni Marcos sa pera ay kahit buong Hong kaya nang bilhin. Pero nung nagkasakit si Marcos, napigilan ba ng pera niya yung kamatayan? Hindi. So, ibig sabihin, ang pera ay wala sa kanya yung buong kapangyarihan upang magligtas sa physical na karamdaman at lalo tigit doon sa spiritual na karamdaman. Okay? So, hindi totoo na ang tinuturo ng mundo na ang pera ang siyang nagbibigay ng solusyon sa lahat po ng problema. Ang pera ay hindi kayang magpalaya mula sa addiction, mula sa depression, or sa spiritual bondage. Actually, ito pa nga nagbibigay ng problema. Di ba? Ito ang nagtutulak sa tao upang maging addict. Kasi hindi ka naman makakabili ng shabu kung wala ka pera. Diba? Maraming mga depressed ngayon dahil sa pera. Sa dami ng pera, hindi na alam. Sa dami ng pera, naluko ang buhay. Okay? Sa dami ng malitang tinanggap ngayon, kinamumuhian ng madla. Ang pera madalas naging dahilan. Kaya ang turo sa Matthew, chapter 5 na, at sa 6 na, huwag tayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa mundo pong ito. Sapagkat dito ay may kalawang, napapanis, nabubulok. Ibig sabihin,
pagtaglay natin ang kayamanan ng mundo pong ito na hindi tayo equipped na humawak diyan, sa halip na yan ay naging pagpapala, yan ay magsisilbi pang bondage sa buhay ko natin. So kapag nasa iyo si Kristo, may mga bagay na kaya mong gawin na hindi kaya gawin ng mundo. Yan ang kakaiba ng mga tunay na Kristiyan. Kaya tayo ay panatag. Diba? Maraming mga Kristiyano halos hindi tumatanda. Tumatanda sa edad, pero sa mukha halos hindi tumatanda. Kasi nga, hindi naman tayo naghahangan ng mga bagay na hindi naman niluloob ng Diyos na para sa atin. Nakukontento tayo doon sa, hindi tayo nagiging tamad, gano'n. Nagpaplano din tayo, pero hindi tayo naghahangan ng mga bagay na higit pa doon sa ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. At pag may dumating na problema, ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Yes, iniisip natin, pero hindi natin inuubos ang ating pong panahon sa paghahanap ng solusyon na alam mo naman na hindi mo na kayang solusyonan. Kaya nga, Biblia may palala sa atin sa ibong pag-aalala. Sabi niya, ay nadagdagan ba ang inyong bigas sa inyong bigasan? Pagka namumroblema tayo, hindi naman. So, ipagkatiwala natin sa Panginoon. At dahil dyan, nababawasan yung ating pong alalahanin. At alam naman natin ang pag-aalala, yung stress. Ang siya malakas magpatanda. Di ba? Magpakulubot ng noo. Bagamat sa kawikaan, ang kulubot ng noo, yung wrinkles at saka yung puting uban, yan ay dapat ipinagbiriwang. Kasi hindi lahat ng tao inaabot na pagkulubot ng noo at pagputi ng buhok. Ibig sabihin, kung tayo ay inabot ng pagputi ng buhok, okay, magpuri tayo sa Diyos dahil hindi lahat ng tao inabot ng pagputi ng buhok. Namamatay na, nawawala na. Pero kung pumuti ang buhok mo dahil sa kakapasan mo ng problema na hindi mo naman kayang dalhin, yan ay mali. Okay? So, magkakaroon tayo. Ang pangalang Jesus ay magkakaroon tayo ng access na higit sa kanyang pangapangalan. Tataglayin mo ang kapangyarihan ng Holy Spirit. Taglay mo ang dugo ni Jesus na siyang nangungusap sa iyo at yun ay higit pa sa salapi at sapat para sa lahat. Ang biyaya ng Diyos ay unlimited, mga kapatid. Ganun nabanggit niya doon sa Philippians chapter 4, sabi niya, mula sa kayamanan ng Diyos na hindi nauubos, ay ipagkakaloob niya sa inyo ang inyong pangangailangan. So, ang pangalan ni Jesus ay higit pa sa salapi at sapat para sa lahat sa mga pangangailangan. Now, dito nakita po natin na ginamit ni Pedro ang pangalan ni Jesus upang pagalingin yung lalaking lumpo. But, nais po natin ipalala sa ating sarili na ang physical healing, dapat ito ay nagpo-points doon sa kung kanino talaga nagmula. Kasi sabi ko, physical healing points to something deeper. Mas malalim pa. Ang himala, ang ginawang himala po ni Pablo, ito yung nagsisilbing launchpad ng sermon ni Pablo doon sa Acts chapter 11 verse 26. Pagpapatuloy po natin yung Acts chapter 3 na yan. Okay. So, dahil sa himala na in-execute ni Pedro sa pamamagitan ng pangalang Jesus, ay nagkaroon siya ng pagkakataon na ipangaral ang patungkol doon sa pagsisisi at pagbabalik loob sa Panginoon. Madalas, ang Panginoon po ay nagpapagaling ng katawan upang mapalapit ang ating pong puso sa Diyos. Ibig sabihin, may mga pagkakataon na pinahintulot ng Panginoon na ang isang individual ay makaranas ng karamdaman or makaranas ng panganib or makaranas ng kakulangan sa buhay
upang ang tao mong ito ay magkaroon ng desire para mapalapit sa Diyos. Kaya nga sabi ng Biblia, paano kita ililigtas kung kailanman ay hindi ka nanganin? Paano kita tutulungan kung kailanman ay hindi ka nagkulang? Paano kita pagagalingin kung kailanman ay hindi ka nagkasakit? So, lahat ng yan, kapag tinanggap ng tao ang solusyon doon sa kanya pong pangangailangan, ano ang tendency ng isang tao? Magpuri sa Diyos. Diba? Magpasalamat sa Panginoon. Kaya kung tayo dumaranas ng mga pagsubok, pamagitan ng karamdaman, kakulangan sa pagkain o ano pa mang mga material na bagay, maaaring ito ay kasama sa plano ng Diyos upang tayo ay lumingon sa Kanya at magkaroon tayo ng desire na ma-restore ang ating pong relasyon sa Kanya. Maaaring unti-unti nang napapalayo ang ating pong relasyon sa Diyos. Kung kaya ipinahintulot ng Panginoon na makaranas tayo ng ganong pong mga pagsubok sa buhay. Okay? So, dito, noong ginawa ka ni Pablo sa kamay ang lalaki, sinabi niya, tumayo ka at lumakad. Ang lumpo po ay biglang lumakas ang kanya pong paa. Yung kanyang, pati ang kanya pong katawan. So, ang mga paa ng lumpo ay kumakatawan po ito doon sa mga Israelita na alam naman natin, sa pool pa lamang sa paglabas ng mga Israelita sa pagkaalipin ng mga Ehipto papunta sa Promised Land, nakita po natin yung kawalan nila ng kakayanang lumakad na kasama ang Diyos. Dahil sa kabila yung maraming mga bagay na ginawa, mga kabutihan na ginawa ang Diyos sa buhay nila, mga himala na imposibleng mangyayari maliban ang Diyos ang gumawa nito, paulit-ulit pa rin silang nagkakasala, bumabalik pa rin sila sa kasalanan. So ito yung nagpapahayagan, nagpapakita na wala silang kakayanan na lumakad na kasama ang Diyos. So, sabi ko nga, ang paa ng isang lumpupong ito na alam naman natin na hanggat hindi nare-restore ang kanyang mga paa, hindi niya kayang lumakad. So it represents sa mga Israelita na hindi kayang lumakad ng mga Israelita na kasama ang Diyos unless na ma-restore sila ang kanilang relasyon sa Panginoong Jesus. Kaya, ito yung ginawa ni Pablo, ni Pedro. Okay? Ipinahayag niya, ipinaalam ni Pedro kung ano ba talaga ang problema ng mga Israelita. So the church should be known for transformation. Dapat nakikita sa atin yung pagbabago. Not information, not maintenance. Hindi lamang po tayo nandito para magkaroon tayo ng maintenance. Ay, linggo ngayon, dapat linggo-linggo sumisimba ako. Hindi lamang dapat doon nagtatapos. Kundi kasabay ng ating pong regular na pananambahan, ay nakikita yung transformation ng ating pong buhay. Kasi nga, hindi po pwede sabihin natin matanda na tayong Kristiyano tapos wala namang pagbabago. Walang reformation na nangyayari sa buhay po natin. Tingnan po ninyo. Sa pangyayari po ito, sa Acts chapter 3, sabi doon, ang lumpo ay laging dinadala araw-araw doon sa labas ng gate upang mamalimos. Pero sa loob ng church, sa loob ng gate, okay, which is ito yung templo, ito yung church, sa loob, doon nangyayari yung mga rituals. Subalit, sa labas, nananatili ang isang taong lumpo. Sa loob ng maraming taon. So ano po ang nais nating na ma-establish po dito? Religion without power leaves people at the gate. Ang reliyon na hindi taglay ang kapangyarihan ng Holy Spirit, ang church na hindi nagtataglay ng banal na Espiritu,
kahit na ang mga membro na sa loob ng church. Pero ang totoo, ang kanilang pagkatao, mistulang nananatili sa gate. Nasa labas pa rin. Subalit kung ang isang church po ay naroon ang Holy Spirit, people don't stay the same. Kung dati kang lumpo, hindi ka mananatiling lumpo. Kung sa church na yun ay naroon ang Holy Spirit. Kung isang church ay spirit-filled at ang mga dating lumpo at namamalimos ay naroon sa gate at dumating ang napenetrate yan ng Holy Spirit, ang mga dating lumpo ay napapalundag sa tuwa. Yung siya gumaling, sabi niya, naka-abrisyete pa, nakahawak daw yung lumpo doon sa siko nila Pedro at talaga palundag-lundag siya. Okay. Napapalundag sa galak. At ganun din dapat tayo, na kung ramdam natin na tayo ay iniligtas ng Panginoon, binago niya ang ating buhay, dapat ito ay naipapakita natin sa pamamagitan ng ating emosyon. Bagamat ang salvation ay hindi sa emosyon, pero tayo mismo bilang as a gratitude doon sa tinanggap natin kabutihan ng Panginoon, dapat ito nakikita sa atin. Okay? At ang kagalakan na yan ay dapat na ipupoints natin doon sa dapat paghandugan ng ating pong kagalakan. Okay? Nagse-celebrate tayo na kasama ang mga lingkod ng Diyos. Nagse-celebrate tayo at iniugnay natin ang celebration natin doon sa kung kanino talaga natin dapat iaalay. Okay. Kaya sabi ko nga, sa amin po, sa bundok ay marami nagse-celebrate ng doon walang sablay. Pag may birthday, kahit na walang-wala yan, huwag nakanda yan. Okay. Kasi yung hudang mangutang, basta't laging yan. Kasi nga, alam naman ninyo, di ba, yung kasabihan sa Batanggenyo. Di bali maubos ang yaman. Yun ang iniingatan nila, yung kanilang yabang. Di bali maubos ang yaman, huwag lang yabang. Pero nakakalungkot, dahil sa kanilang celebration, hindi talaga nila na-ipo-point sa kung kanino dapat talaga ialay yung celebration. Kasi bakit? Pag nag-celebrate, sa pagkapatay pa lamang ng baboy, habang inuurakan ang baboy, nililinis ang baboy, nandiyan niya, mayroon ng gin dyan kaagad. Habang nagkakalos yan, tumatagay na. So nagsisimula ang celebration, ini-enjoy nila ang buhay na kasama si Satanas. Kasi naroon na pala ano, di ba? Di ba sa gin, yung logo ng gin, doon si Satanas may hawak na tabak. O kanino nila inaalay kanilang pasasalamat? Hindi sa Diyos. Kaya sa ating mga tunay na mga Kristiyano, kung tayo nag-i-enjoy ng buhay, dapat iniuukol natin kung kanino ba talaga natin dapat inihahandog ang ating celebration. Okay. Kaya nung nakaraang araw, inibitahan mo ako nung isang Nanay Norma na isang nag-donate doon sa Tilaga ng Lote. Okay. Sabi niya, Pastor, mag-birthday po ako, 84 na ako, pwede ba pumunta kayo sa bahay? Darating mga kapatid ko, mga mag-anak, gusto ko sanang pahayag din sa kanila salita ng Diyos. Maganda, kasi ako, marami nasi-celebrate na hindi nila inuugnay ang kanilang celebration sa Panginoon. So, ang paghangad na magkaroon ng gawain sa Panginoon sa araw ng celebration, yan ay napakaganda. Kasi ibig sabihin, nire-recognize mo na ang edad mo, okay, yung pagputi mo ng buhok, yung pagkaroon mo ng wrinkles, yan ay isang pagpapala na buhat sa Diyos. Okay. So, purihin ang Panginoon. So, kung ang isang church ay naroon ng Holy Spirit, people don't stay the same. Hindi ka mananatili sa dati kong pagkatao. Magkaroon yan ng pagbabago. Kung isang church ay spirit-filled, ang mga dating lumpo na mamalimos ay napapalundag sa tuwa. So, ngayon, dahil sa nangyari, isang malaking hibala ito para doon sa mga taong nakasaksi
doon sa tagpupong ito. Imagine mo, ilang taon na nila nakikita yung lumpunan doon sa gate. Hindi yan nakakatayong mag-isa. Nakakarating lamang yan doon dahil mayroong nagbubuhat sa kanya, dadala sa doon araw-araw. Ngayon bigla nila nakita naglulundag. Diba? Naka-appreciate pa kay Pedro. Kaya, ang tingin nila kay Pedro, isa itong Diyos. Kasi para sa kanila, ang makagawa ng ganong himala, isa ka Diyos. Diba? Kahit si Pablo nga, di ba, doon sa Athena, nung nakaligtas sila sa shipwreck, nung pag-ahon nila doon sa isla, may kumagat sa kanyang ulupong. Sabi ng mga taga-isla, sabi niya, nako, kaya nakalibre nga sa paglubog ng barko. Hindi naman nakalibre doon sa tuklaw ng ahas. Kasi alam nila na yung ahas na yung pagka natuklaw ka noon, segundo lang, patay ka na. Pero ginawa ni Pablo, pinagpagran niya kamay niya doon sa apoy yung ahas. At inaabangan nilang mamatay. Hindi naman na mamatay. Kaya ginawa nila, lumugod na, sinamba na si Pablo. Kaya sabi ng Pablo, hindi ko nagagawa yun. Ang Diyos at kagawa. Kaya dito po, nung nakita ni Pedro, na iba na ang tingin sa kanya ng mga tao, ay bigla niyang dineflect ang glory doon sa Panginoon Jesus. Hindi niya tinanggap ang mga kapurihan na dapat ay para sa Panginoon. Acts chapter 3 verse 12. Nandiyan ba? Wala. Yan. Ngunit, kaya sinabi ni Pedro sa mga tao, sa mga Israelita, bakit kayo nagtataka sa nangyari ito? Diba? Bakit ninyo kami tinitignan ng ganyan? Akala ba ninyo napalakad namin siya dahil sa sarili naming kapangyarihan o kabanalan? Pedro, hindi. Nangyari yan dahil sa pangalang Jesus. So, ibig sabihin, ang himala po ay hindi yan nangyayari dahil sa galing ng preacher o sa galing ng mga missionary. Ang himala ay nangyayari dahil kasama niya ang Holy Spirit na gumagawa sa kanya pong buhay. So, nung makita ni Pedro na namangha sila sa nangyari, kaagad niyang ibinaling yung focus sa Panginoong Jesus. Okay? So, if God uses you, point up fast. Kaagad mong itulog. Huwag kang umalis doon sa kapulungan na yun, nabit-bit mo yung karanganan. Dahil isang paglapas, malaking paglapastangan yan sa Panginoon. Huwag na huwag po natin aangkinin yung tagumpay dahil sa sarili po natin. Galing. Okay, so nang makita ni Pedro na namangha sila sa nangyari, kaagad niya ipinokos sa Panginoon Jesus. So dito po, sa nangyari pong ito ay nakita ni Pedro yung pagkakataon upang ibahagi ang Ebanghelyo. Okay? Ipinangaral niya si Jesus. Ginamit niya ang miracle upang maipakilala, okay? Maibigay ang identity ni Jesus. Ang sabi doon yun ang sinabi niya sa verse 13 up to 15. Okay. Ang himala po ay nagpapatunay, okay? Kasi sabi nga doon, gusto mong ang sinabi kasi dyan sa verse 13 up to 15 na sinabi dyan ni Pedro na alam ba ninyo na ang inyong ginawa ay hindi ninyo alam kung ano ang ibig sabihin noon? Katulad ng ginawa ng inyong mga ninuno noon. Okay? So, ang himala ay nagpapatunay na si Jesus po ay buhay. Ginamit ito ni Pedro bilang ebidensya. Sa verse 16 ng chapter 3, ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ang nagpagaling sa lalaking ito. Nangyari ito dahil sa pananalig sa kanyang pangalan. Ang pananalig kay Jesus ang lubusang nagpagaling sa kanya tulad ng inyong nakita. So, ang miracle, ang himala, ito yung nag-authenticate doon sa mensahe, doon sa Ebanghelyo.
Kaya yan gumaling sabi niya, dahil kay Jesus. Pero, kung titignan po natin, doon sa verse 17, kinumpronta ni Jesus yung mga Israelita. Sabi niya, chapter 3, verse 17, sabi niya, mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga ninuno. Ibig sabihin, yung pong mga ninuno nila, yung mga leaders noong panahon ni Moises, okay? Yung bago pa dumating si Jesus, ay ganito din ang ginawa nila. Dahil pinapatay nila yung mga lingkod, ang mga propeta ng Panginoon. Kaya sabi dito ni Pedro, sabi mga kapatid, alam kong hindi ninyo nalalaman ang inyong ginawa. Gayon din ang inyong mga pinuno. Kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. So ito yung binabanggit ko kanina. Sa verse 13 up to 17, sinabi ni Pedro na kayo ang nagpapatay kay Jesus. Yeah? At sa kanya sinabi yung verse 17. Sabi ni Pedro, alam ko kayo nakapatay kay Jesus. Bagamat, sabi na verse 13 up to 15, sabi niya, bagamat si Pilato ay dineklara na niya na walang kasalanan si Jesus, pero mas pinili ninyo na ang palayain ay ang kriminal at si Jesus ay pamapako. Pero pagdating dito sa verse 17, sinabi ni Pedro, sabi niya, alam mo hindi nyo alam ang inyong ginagawa. Katulad ng ginawa ng inyong mga ninuno. Ngayon, pagkatapos niya mabanggit yung verse 17, at saka po niya sinabi yung verse 19. Okay. So, ang verse 17 ay hindi nagbibigay po ito ng excuse kasi nga, sinabi niya, kumbaga parang binigyan ng pampalubag loob ni Pedro, ito po mga Israelita, sabi niya, alam ko hindi niyo naman alam ang inyong ginagawa noon tulad ng ginagawa ng inyong mga ninuno noon. So, hindi po ito pagbibigay ng excuse doon sa kasalanan. In-explain lamang ni Pedro kung ano yung laman ng kanilang pong puso. Para sa ganoon ay magkaroon sila ng taos-pusong pagsisisi. Kasi marami po ngayong gumagawa ng pagsuway sa Panginoon, yung mga lifestyle nila ay talagang makamundo dahil ang akala nila yun yung tamang pamumuhay. Okay? So, similar sa nangyayari po ito. Ang kasalanan po ay madalas ginagawa ito ng tao in ignorance. Hindi nila alam. Bagamat hindi mo alam na yan ay kasalanan, ang totoo, kasalanan pa rin. Di ba? Naalala ko nung ako'y nasa Highland pa, Tagaytay Highland, mayroong nagpahatid sa akin dito sa may Marikina. So, gabi, may kotse ang dala ko. Paglabas ko, nung papunta walang problema kasi tinuturo sa akin nung aking pasahero ko sa kanila. Eh, nung nahihatid ko sa kanila, sila sa kanilang bahay, paglabas ko, yun ang problema ko. Hindi ko alam kung paano ako lalabas. So, dumating din sa punto na yung pinasok ko one way pala. So, hinuli ako. So, nung hinuli ako, may na-dispensa sa pulis. Sabi, sir, sensya na po, hindi ko alam one way pala. Ang sagot sa akin ng pulis, ignorance is not an excuse. So, dapat bago ka pumasok, inalam mo. So, ito mo ang ibig ko sabihin. Sin can be done in ignorance, but it's still sin. Kasalanan pa rin. Ignorance doesn't remove guilt. Hindi po pwede sabihin, okay, kasi nga hindi mo naman alam. Kaya sabihin ko, ignorance doesn't remove guilt, but it does affect responsibility. Meron pa rin tayong responsibilidad. Kaya nga sa Proverbs sabi niya, hindi mo kasalanan ipinanganak kang mahirap. Pero kasalanan mo, mamamatay kang mahirap. Hindi mo kasalanan kung ipinanganak kang makasalanan. Ang maging kasalanan mo ay yung mamatay ka
na makasalanan. Kasi meron namang probisyon ang Diyos. Naglagay na ang Diyos ng probisyon para ang tao ay maligtas. Kaya, ang responsibilidad natin, alamin natin, ano ang pwede kong gawin? Ano ang paraan upang mabago ang aking direksyon? Kasi nga, ang Biblia ay nagsasabi na ang lahat ng tao, ang kanyang direksyon ay papuntang impyerno. Kasi yun yung sinasabi ng Romans 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at wala sino karapat-dapat sa paningin ng Diyos. So, ang lahat ng tao hindi karapat-dapat sa paningin ng Diyos, pag sinamatay, papuntang impyerno. So, kung hindi mo alam kung paano ma-divert, paano mabago ang iyong direksyon, responsibilidad mo yun na alamin yung katotohanan. Bagamat hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, pero mayroon pong itinakda ang Diyos na tagapagligtas. So, responsibilidad natin. Meron tayong responsibilidad. Hindi nabubura ng pagiging ignorante ang consequence ng mga kasalanan. Hindi pwede sabihin, harap tayo sa Panginoon, ay Lord, hindi ko alam eh. Sabi mo, impyerno ka. Bakit po? Hindi ko naman alam. Sabi ng Panginoon, hindi pwedeng hindi mo alam. Kasi may pangako. Ang Panginoon doon sa Matthew chapter 27 verse 14. Na ipapangaral mo na aking salita sa lahat ng sulok ng daigdig, saka ako darating. So God is just. Makatarungan ng Panginoon. Hindi po pwedeng mamamatay ka na hindi dumako sa tenga mo ang mga salita ng Diyos. Narinig mo na, hindi mo lang binigyan ng pansin. Kaya nga sabi ko sa mga taga-bundok wala kayong maidadahilan pagharap ko sa Panginoon. Yung mga adik, hindi nila pwedeng gawing dahilan na hindi nila narinig. Kasi kami ginamit din ng Panginoon doon sa tukhang. Okay? Nung nagkaroon ng problema ng programa sa tukhang, lahat ng mga natukhang, nakalista doon sa natukhang, ni-required sila na mayroon po kaming session every week. So nakarinig sila. Lahat ng mga magulang na membro ng Fortis, nakarinig sila. Kasi naging facilitator kami ng family development. At prioridad namin doon ay bigay ang Ebanghelyo. So walang sino man na pwedeng sabihin nilang hindi ko alam. Kaya sabi ko dito, hindi mo pwedeng sabihin, hindi nabubura ng pagiging ignorante ang consequence ng kasalanan. Dahil responsibilidad natin na alamin kung paano mabayaran ang consequence nito. Okay? At ang kabayaran niyan ay sinagot yan ng Panginoon Jesus. Okay? Marami pa rin po hanggang ngayon ang nagre-reject kay Jesus Christ. Inutuyan nila yung church, patuloy na namumuhay sa kasalanan. Ang dahilan dahil sa wala pang nagturo sa kanila ng mga katotohanan patungkol po sa Biblia patungkol sa Panginoon Jesus. But it's still wrong. Mali pa rin ito. Kaya ito pong pangyayaring ito, ito'y mistulang panawagan sa mga mananampalataya, sa mga pinili ng Diyos, na tignan, tumingin tayo. Tumingin tayo sa ating mga paligid. Dahil ito pong mga individual na ito, pag ito'y nakikita natin, it calls our compassion. Ibig sabihin, nabibigyan tayo ng compassion para sa kanila. At ang compassion ay nagbubunga po yan ng proclamation. Pagpapahayag ng salita ng Diyos. At ang proclamation na pagpapahayag ng salita ng Diyos, ito nagsisilbi ng condemnation, yung pagiging guilty nila. Kasi ang tao, hindi sila maghahanap ng tagapagligtas until na hindi nila napagtanto sa sarili na sila ay nanganganib papunta sa impyerno. Dahil ang likas nila ay pagiging makasalanan. Pero, hindi lamang tayo basta-basta na nagbibigay ng confrontation. Confrontation without hope is just cruelty. Kapag sinabi, makasalanan ka! Diba? Marami, nung panahon nung nagsisimula pa po ako, marami pong mga nangangaral ng salita ng Diyos at pinagigingnan, makasalanan ka! Papunta ka ng impyerno.
Pero wala doon yun. Wala doon yung hangaring magbibigay sa kanila ng pag-asa. Pag kinonfront natin ang kasalanan, dapat kasabay kasunod na meron pong pag-asa. Gaya po ng ginawa ni Pedro. Alam ko, kayo ang nagpapatay kay Jesus. Kung anong ginawa ng inyong mga ninuno ng araw, yun din ang ginagawa ninyo ngayon. Sa kabila ng nagbigay na si Pilato ng hatol na wala siyang kasalanan, pero mas ginusto pa rin ninyo siya ang mamatay sa halip na ang kriminal. Pero si Pablo, kaya pagsisihan niyo ang inyong mga kasalanan at kayo'y patatawarin. So mayroon pong hope, mayroon pong pag-asa. Kaya ito'y binigay ni Pedro upang ang mga tao pong ito ay magkaroon ng pagkakataon ng pagsisisi. Dahil ang taong walang pagsisisi, namumuhay po yan ng magulo. Magulo ang tesipan, lito doon sa kanila pong pangangailangan. Confused sila, ano ba talaga ang kailangan ko? Hindi nila ako napagtanto yan, ano ba talaga kailangan nila? So ang mundo ay nagtuturo lagi, kaya nabanggit namin kanina, na ang kailangan lang ng tao ay mga material. Pero dahil sa tayo ay ginawa ng Diyos, ang Diyos ang siyang lumikha sa atin, kabaliktaran yan ang totoong layunin natin. At until na hindi po natin natutukoy kung ano talaga ang layunin natin, kung bakit tayo nilikha ng Diyos, confused tayo sa buhay na ito. Kaya ngayon, kapag nakita mo yung sarili, na kailangan mo si Kristo, ang repentance leads to time of refreshing. Ang pagsisisi ay nagbibigay ito sa atin ng alwan sa buhay. Kasi sa verse 19 up to 20, ng chapter 3, sabi niya, kaya nga, magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan. Okay? At nang sa gayon ay sumapit na ang panahon ng kapahingahan. Kapahingahan mula sa Panginoon. Okay? So, ibig sabihin yung refreshing, ito ay kaloob ng Diyos. Bunsod ng ating pong pagsisisi. At sabi niya, susubuhin niya si Jesus, ang Kristong hinirang mula noong una pa para sa inyo. So, ito pong talata pong ito, yung verse 19 up to 20, hindi lamang ito binanggit ni Pedro upang ang tao ay makaiwas sa impyerno, kundi ito po'y nagdudulot ng alwan sa kaluluwa ng isang tao. At dito, may nakikita po tayong tatlong R. Relief, renewal, and restoration. Kapag ang isang tao nagkaroon ng pagsisisi. Ibig sabihin, alam po natin, di ba, na-explain natin ano ba talaga ang tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ay ang pag-amin ng iyong pagiging makasalanan at pagtingin mo sa Diyos sa bilang isang banal, pagtanggap ng kapatawaran ng Panginoon, at pagbabago ng buhay. Okay? Yan yung totoong, ang yan ang nangyayari sa taong totoong nagsisi. Okay? So, kung paano po na ang dating lumpo ay nagkaroon ng physical refreshing, gayon din po ang Israel ay maaaring magkaroon ng spiritual refreshing. At idinaragdag pa dito ni Pedro, na para magkaroon sila ng katatagan sa kanila pong pagsisisi dahil ang mga Israelita noong panahon pong yun, ang kanila pong pinanghahawakan ay kung ano sinabi ng Old Testament. Di ba? Ang lagi nilang, ang stand lagi nila ay kung ano sinabi ni Moises, ano sinasabi doon sa Torah, sa Old Testament. Ngayon, kaya dito po ay ikinonect ni Pedro yung pangyayari pong ito. At nirefresh niya, pinaalala niya sa mga Israelita na kung sino si Jesus. Na ang Jesus ngayon, ito yung Jesus na binabanggit ni Moises noong panahon po ng Deuteronomy. Kaya gusto kong basahin sa inyo ulit, sabi niya, verse 18, sabi niya ulit, sa ginawa ninyo'y
natupad ang matagal nang ipinahayag ng Diyos pamamagitan ng mga propeta na ang Kristo ay kailangang magtiis ng hirap. Verse 21, siya'y dapat munang manatili sa langit hanggang sa dumating ang pagbabago ng lahat ng bagay, ayon sa ipinahayag ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga banal na propeta mula pa noong una. Verse 22, sapagkat sinabi ng Moises, mula sa inyo, ang Panginoon ninyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Sundin ninyo ang lahat ng kanyang sasabihin sa inyo. Ang sino mang hindi sumunod sa propetang iyon ay ihihiwalay sa bayan ng Diyos at lilipulin. 24, ang lahat ng propeta mula kay Samuel at lahat ng sumunod sa kanya ay nagpahayag din tungkol sa panahong iyon. Ito pong mga talata pong ito na binanggit ni Pedro, ito po ay kinuha noon sa Deuteronomy chapter 18 verse 15. Si Jesus po ang tinutukoy ni Moises. Ano sabi sa Deuteronomy chapter 18 verse 15? Sabi niya, mula sa inyo, sabi ni Moises, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. So, muli, ang tinutukoy po dito ni Moises ay itong pagdating ni Jesus Christ. At ito'y inulit ni Pedro dito po sa pangyayari po ito. At alam natin na ito pong Deuteronomy chapter 18 verse 15, ito'y bahagi ng covenant ng kasunduan na binigay ng Diyos doon sa mga Israelita. Okay? So, ang mga pangako po ng Diyos pamamagitan ng mga propeta ay sabi niya, para sa inyo. At kasama kayo doon sa kasunduan na ginawa ng Diyos at nangin kong mga libro. Noong, sabi niya, Acts chapter 3 verse 25, ulitin ko, sabi niya, ang mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng mga propeta ay para sa inyo at kasama kayo sa kasunduan na ginawa ng Diyos at ng inyong mga ninuno ng kanyang sabihin kay Abraham, pagpapalain ko ang lahat ng angkan sa daigdig sa pamamagitan ng inyong lahi. So ito po yung binabanggit ko kanina, na ang pagpapala ay hindi po sa laki. Okay? Ang tunay na pagpapala ay hindi lamang sa laki or mga material na bagay. Kundi ang tunay na pagpapala, ito yung pagtalikod sa kasalanan. Meaning, ang totoong pagpapala ay pagbabago ng puso. So sa atin pong implikasyon, gamitin po natin kung ano yung mga ginawa ng Panginoon. O kung ano yung ibinigay ng Diyos sa ating pumapalit. Kung may mga ginawa ang Diyos na kamangha-mangha sa pamamagitan natin, gawin natin ito. Gamitin natin ito bilang pintuan ng Ebanghelyo. So nakita po niyo yung ginawa ni Pedro? Namangha sa kanya ang mga tao. Dahil sa kanyang ginawa at pagpapagaling doon sa ipinanganak na lupo. Pero yung miracle, yung himala, ay ginamit ni Pedro bilang pintuan, launchpad ng Ebanghelyo ng ating po Panginoon. Madalas, marami po mga Kristiyano sa pangangaral ay ginagamit nila yung kanila pong mga testimonya. Kasi marami sa atin magagandang testimonya. Pero, alalahanin po natin na ang ating pong testimonya, ito po ay intro lamang. Ang tunay na mensahe ay ang Ebanghelyo. Huwag natin gamitin mensahe yung testimonya natin, yung nangyari sa buhay po natin. Tulad po ng ginawa ni Pedro sa ginawa niyang himala, hindi yung himala ang nakapagliligtas. Okay? Gustong i-point ni Pedro na hindi yung himala ang nakapagliligtas. Ang nakapagligtas ay yung nagpagaling sa tao ito. At yun ang Panginoong Hesus. So gamitin natin yung ating testimonya bilang instrumento ng Panginoon. Intro ng ating pong mensahe. Pero ang tunay na message ay si Kristo. So again, don't soften sin. Huwag nating bibihin ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan.
huwag natin kalimutan yung habag ng Panginoon. Maging si Pedro po ay naging prangka sa kanila. Sabi ni Pedro, kayo ang nagpapatay kay Jesus, kayo ang nagpapako sa Kanya. Pero kasabay nun, naging hopeful si Pedro. Ibinigay niya yung pag-asa. May pag-asa pa kayo kung kayo ay magsisisi. So ang pagsisisi ay hindi punishment. It is refreshment. Pag ang tao ay nagsisi, nagkakaroon siya ng anuwan sa buhay. Nagkakaroon siya ng kapayapaan sa buhay. Diba? At yan ay nakaka-relate tayo dyan. Marami sa atin naging magulo ang buhay noon, pero nung makilala nila ang kanilang sarili, makilala nila ang Panginoon, nagkaroon sila ng kapayapaan sa buhay. Ang pagbabalik loob sa Diyos ay hindi lamang pagbibigay ng kapatawaran, kundi nagbibigay din ito ng buhay sa atin. Okay? Ang pangalang Jesus ay nananatiling at mananatiling na makapangyarihan. Kung ito'y makapangyarihan noong panahon ni Pablo, ni Pedro, ito'y makapangyarihan pa rin hanggang ngayon. Kung ito'y nakakapagpagaling noon, kaya din ito makakapagpagaling ngayon. Yeah. Hindi lamang physically, emotionally, dahil nakakapagpagaling po ito spiritually. Dahil ang pinakamalaking problema po natin yung ating pong karamdaman ang spiritual. Dahil kapag mahina ang ating buhay spiritual, ito yung madalas naging dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng karamdaman pampisikal at emotional. Maraming mga taong maluwag ang tornilyo kasi mahina ang kanilang relasyon sa Panginoon. That's why, iniutos, Old Testament pa lang, iniutos ka ng Panginoon yung ika-4 na utos. Yung ibigay ninyo sa akin ng isang araw sa loob ng isang linggo. Required ko yan. Dahil sinasabi ni Jesus, sinasabi ko mismo na maging sa Genesis pa lang, sabi ng Panginoon, gumawa ako sa loob ng 6 na araw. At after 6 days, in-enjoy ko ang aking mga ginawa. At 7 araw ako'y nagpahinga. So, ganoon din kayo. Sabi ng Panginoon, dahil kayo ay ginawa ko ayon sa aking wang. So, required sa bawat individual na bumalik sa Kanya after 6 days. Bakit ito may-required ng Panginoon? Kasi siya gumawa sa atin. Siya yung nag-design sa atin. Alam niya na kapag tayo ay ginamit natin ang ating sarili sa loob ng 6 na araw at hindi tayo nagpa-take up sa Kanya sa 7 araw, ano mangyayari? Yan lagi ko pong ginagawang illustration, yung pag bumili ka ng sasakyan. Diba? Bumili ka ng bagong sasakyan, bago i-release sa'yo, sabihin sa'yo ng ahente. Sabi niya, sir, after 1 month po, or after 6 months po, ay ibalik nyo dito. Yung sasakyan. Magkakaroon po tayo ng maintenance, general take-up. Sasabihin mo, bakit? Di ba bago naman to? Oo. Kaya lang po, after 6 months na yung gamitin yan, ay posibleng ang mga tornilyo niya ay lumuluwag. So pag hindi mo nahigpitan yan, pwede maging dahilan ng aksidente. Bakit? Kami gumawa niyan eh. Alam namin kung ano maging consequence niya kapag hindi ka bumalik. So ganoon din po ang Panginoon. Ay po, ako gumawa sa'yo. Okay? Fit ka, 6 days. Pero after 6 days, dapat bumalik ka. Dahil maaring lumuwag ang tornilyo mo sa 6 na araw mo activity o pagkatrabaho. Ay hindi ka bumalik. Ano nangyari? May maluwag na pala tornilyo. Kaya mandaluyong, puno pa rin eh.
Kasi ang daming mga maluluwag ng tornilyo, hindi na nahihigpitan. Hindi na sila bumalik doon sa gumawa sa kabila. So, kailangan natin gawin. Dahil ang Diyos lamang po nakakapaghigpit niya ang salita ng Panginoon. Kaya mahalaga na alam natin kung ano yung kailangan natin. Itanim sa isipan na ang pinakapangunahing kailangan ko ay ang salita ng Diyos. Si Kristo. Diba? Sa Biblia, sasabi, ang salita ng Diyos ay si Jesus. John 1:1. Kasi mula pa naroon ng Diyos, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. At verse 14, at ang salita ay nagkatawang tao. So meaning, si Kristo po ang kailangan natin. So kung alam mo na ang pangunahing kailangan mo ay si Kristo, ang salita ng Diyos, saan ba inihahain ang salita ng Diyos? Sa kanyang gawain, sa pananambahan, sa prayer meeting, sa Bible study. So kung alam mo na doon mo nakukuha yung kailangan mo, hindi mo hayaan sarili mong wala ka doon every time na mayroong punsyon, di ba, ng salita ng Diyos. May paghahain ng salita ng Diyos. Kaya nga sa Isaiah chapter 1, pinuri na paano yung baka, di ba? Alala po ninyo yun, yung ating isa sa sabi na paano, mabuti pa ang baka. Alam kung ano ang kanyang kailangan. Pamalit ang tao, hindi alam ano kailangan. Ano ba ang attitude ng baka? Kapag ang baka ay nakalagay sa kural, ang kural mayroong sabsaban, doon nilalagay yung kumpay. So pag nakita ng baka na ang kanyang amo ay paparating na, abi tatakbo yan doon sa kanyang kural, doon na mag-aabang ng ano, kasi alam niya doon ilalagay ang kanyang pagkain, ang kanyang kumpay. Kasi alam ng baka kung ano kailangan niya, ang tanging alam lang niya na kailangan niya ay kumpay. Yung pagkain. Pero ang tao, hindi niya alam kung ano kailangan niya. Kaya marami wala sa church. Kasi hindi nila alam na ang tanging pangunahing pangangailangan nila ay ang salita ng Diyos. Subalit kung alam mo na ang salita ng Diyos ang pangunahing pangangailangan mo, abay, Biyernes pa lang, Sabado pa lang, namamalansya ka na, naglalabas ka na ng iyong isusuot dahil excited ka, dahil alam mo na, pupunta ka sa lugar na kung saan nandoon yung pangangailangan. Kaya sabi mo sa mga taga-4-piece dati, sabi ko, sa pananambahan, wala kayong gana. Hindi kayo interesado. Pero pagka nag-anunsyo, may ayuda! Alas 8 ang bigayan. May alas 6 pa lang, naroon na kayo. Pero yung ayuda, nawawala. Nauubos. Hindi ba niyo alam na ang source ng ayuda ang Panginoon din? So kahit na tumanggap kayo tumanggap ng ayuda, kung hindi naman lulubin ng Diyos, kaya ipagpapakala sa inyo, yung sinasabi sa Agiyo, parang nahululong sa buslong butas. Kasi, sabi na po, ang gaganda ng inyong bahay, subalit ang aking tahanan ay wasak. Anong tahanan meron tayo? Meron ng Diyos. Pero parang, hindi ako nananahan sa templo, ako'y nananahan sa iyong puso. So, wasak yung puso. Kaya sabi na parang, hindi ba niya naisip? Ang gaganda na yung tahanan, samantalang ang tahanan ay wasak. Kung kaya't ang inyong kinikita ay parang nahuhulog sa buslong butas. Dahil pag uwi niyo sa inyong bahay, ang inyong kinikita ay isinasambulat ko. Ano pa? So, paano sinasambulat? Pag uwi mo sa bahay, may sakit ang anak mo. Diba? Sira ang sasakyan mo, doon nauubos yung iyong kinita. So, kailangan natin alamin, ano ba talaga kailangan natin? Yes, kailangan ng trabaho. Pero kung ang trabaho mo ay ito yung naging dahilan upang masira ang relasyon mo sa Diyos, mawalan ka ng panahon sa Panginoon, mag-resign ka. Kasi sabi ng Biblia, hindi baling na mawalan ka ng isang kamay kung papasok ka naman sa langit. Hindi baling kumukulo ang tiyan mo kung papasok ka naman sa langit. Pero ang Diyos,
ang awit ay nagsasabi, walang lingkod ng Panginoon na namamalimos. Yung tunay na lingkod ng Diyos, hindi hinahayaan ng Diyos na hindi matugunan ang kanyang pangangailangan. Diba? Sa Proverbs, ang baka na ginagamit sa pag-iik ay hindi dapat busalan. Kasi maraming naglalagay ng busal sa baka. Alam mo rin yung pag-iik ng araw? Yung palay nilalatag. Tapos meron po parang isang kahoy na sa dulo nun ay doon nakatali yung baka. Ang baka, ikot ng ikot. So yung apak ng baka, yun yung bumigiit ng palay. Ang problema, ang baka, habang umiikot yan, yung dadampot ng palay kinakain. So ginagawa nila, binubusalan. Pero hindi mo alam na yung energy, yung lakas ng baka, nauubos din. So kapag binusalan mo yan, hindi na-replenish yung kanyang lakas kasi hindi siya nakakain. Kaya sabi ng Panginoon, yung baka na ginagamit sa pag-iik, huwag ninyong busalan. Hayaan yung kumain. So ganoon din sa paglilingkod at sa pamumuhay ng isang Kristiyano, kung tayo ay nabubuhay ng mayroon pong paglilingkod, at alam naman natin na paglilingkod, hindi literally naglilingkod tayo sa Diyos. Hindi naman natin nakikita ang Diyos. Kasi tayo naglilingkod sa ating kapwa, sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil sabi kung ano ginawa ninyo sa inyong kapatid, siya ginawa ninyo sa akin. So kayo malito, paano ba maglilingkod sa Panginoon? Hindi ko man nakikita. Kaya sabi ko kanina, buksan ang mata. Dahil hindi ka pwede maglingkod sa tao hindi mo nakikita. Kailangan bukas ang ating pong mga mata. So, ang pangalang Jesus ay nanatili at nanatili makapangyarihan. Kung siya nakapagpagaling noon, makakapagpagaling din siya hanggang ngayon. So, anong resulta? Kung patuloy tayong magpagamit sa Panginoon at may pahayag ng kanyang salita. Sabi sa ating pong pagkatapos, Acts chapter 4 verse 4. Gayunman, marami sa nakarinig ng kanilang pangangaral ang sumampalataya kay Jesus, kaya't umabot sa 5,000 ang bilang ng mga lalaki. One healing, one sermon equals 5,000 conversion. Yan, naging ito. Hindi tayo naghahangad ng palakpak ng tao. Pero naghahangad tayo na makapagbigay ng lubod sa Diyos. Yun ang pangunahing layunin natin kung bakit tayo nandito sa Diyos. At hindi natin magagawang magbigay lubod sa Diyos kung ang araw ng pananambahan ay mananatili tayo sa ating sariling tahanan at maging gawin nating dahilan kahit sa hindi naman sumisimba ako. Hindi po yun nakikipagbigay lubod sa Diyos. Kasi ang pagbibigay lubod sa Diyos, may kaakibat na sakripisyo. Kung hindi ka nag-contribute ng sakripisyo sa araw na dapat sa Panginoon, na tawag na rin Lord's Day, hindi tayo makapagbigay lubod sa Diyos. Kaya, ang para sa Diyos, ibalik natin sa Panginoon. Because God is just. Makatarungan na Panginoon. Kung anong ibinigay natin sa Kanya, yun at babaw sa atin. Nagbigay tayo ng kagalakan sa Diyos. Yung kagalakan na ibinigay natin sa Panginoon, yun yung babalik sa atin. Kung ano ang ibinigay mo, kung anong takalan ang ginamit mo sa pagbibigay, siya rin takalan ang gagamitin ng Diyos upang ikaw o pagkakalan. Nawa? Ay, meron tayong take home sa Mother Church. Let's pray. Muli, dakilang Ama, kami nagpapasalamat sa inyo sa umaga pong ito na dama namin ang inyo po pagiging tatay, pagiging ama sa amin. Tunay nga po na hindi kayo nagpugulang o papalana sa amin sa kailangan. Dahil namin sa aming sarili, ito po kailangan na yung paalala, yung gabay, yung guidance, yung renewal ng mga values na dapat ay yung sinusundan namin sa amin po
pamumuhay dito sa mundo ko. Salamat dahil meron kaming Diyos, meron kaming Ama na nasa langit, na pumili sa amin at patuloy na nagsusustain sa aming mga pangailangan. At hindi lamang ninyo sinusustain, kundi patuloy na iniingatan ninyo kami at pinagpapala ang gawa ng aming mga kamay. At yun din, dalangin namin Panginoon. Kayo patuloy na mag-control sa aming mga karamdaman. Panalangin, dalangin namin na sana ay baklasin ninyo yung espiritu na karamdaman sa aming katawan. Ngayon pa man, alam din namin na may mga benepisyo ang mga karamdaman o namang pagsubok na pinahintulot ninyo sa aming buhay. Dahil gaya na sinabi ninyo kay Pablo, ng inyong biyaya ay sapat sa aming pangangailangan. Salamat bilang aming Diyos, bilang aming Ama, at bilang kaibigan namin. Kaya muli, dahil po namin patuloy na itaas sa pangalan. Nagpapasalamat kami at dadalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng anak natin. Amen.